At kung hindi ka naman katangkaran at naghahanap ka ng scooter na mababa lang ang ground clearance at komportableng imaneho, well, meron po tayo ditong Yamaha MIUI 125. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Napaka-pointed pala ng pagkakadesign ng scooter na to mga KLM. Dahil dito pa lang sa gitna makikita natin agad itong kanyang B-shape design. At the same time continuous yan, consistent hanggang dito sa kanyang handlebar cover. O di ba? Talagang matulis na matulis. At ang kagandahan nito, ito po ay nagkaroon ng touch ng carbon. Ayan o, carbon finish po siya. Nagkaroon ng badge dito na MIU. At the same time dito sa bandang itaas, nagkaroon po rito ng Yamaha logo. At pagdating naman po rito sa kanyang headlight design, napakaganda rin dahil nga po nagkaroon ng B-shape design dito at parang nagkaroon po ng aim shape dito po sa kanyang headlight. Well anyway, mamaya sisilipin natin yung kanyang daytime running light. At dito naman po sa bandang itaas, may nakalagay naman po rito na MIU in cyan color and white background. At nandirito naman po itong kanyang napakahabang design nitong kanyang turn signals. At matte black color naman po itong naging partition dito sa gitna. At nag-continuous naman po rito itong kanyang cyan green color. At nagkaroon naman po rito ng decals na Yamaha in white color. May lining na apple green. May stripe na apple green dito. And then nagkaroon po ng white color. At ang ganda rin itong kanyang palikpik. Ito pong kanyang winglet. So nagkaroon po rito ng touch ng carbon. So consistent po yung pagkakaroon niya ng carbon ha. So pangalawang beses ko na itong makikita. And then yung pagkaka-design napakaganda rin no, para po siyang nakahang. And then nagkaroon naman po ng matulis rito, ganun din po rito, matte black naman po rito sa ibaba. And then mapunta naman po tayo dito sa kanyang front fender. Ayan no, talagang very consistent yung pagka-pointed nitong kanyang design. So ang ganda rin ng kulay nitong kanyang pagka-white metallic. Talagang very attractive din. Pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Matte black naman po yung kanilang nilagay rito. At ang kanya naman pong braking system ay equipped po ng single rotor disc brake na bilog. At the same time along with single pot caliper na glossy black. Ganon din po, yung color po ng kanyang mags, glossy black lang din po siya. And then may nakalagay po rito na MIU na decal, cyan color and then apple green dito po sa dulo. At pagdating naman po sa sukat ng gulong dito sa harap ay meron po siyang 70 by 90-14. Well, pang city riding condition po itong kanyang stock tires. At mapunta naman tayo dito sa kanyang analog meter panel display. Well, very futuristic din yung pagkaka-design at ang ganda niya ring pagmasdan. Very clear and detailed naman po siya. Nandirito naman po yung kanyang fuel gauge, ang kanyang speedometer, may eco indicator, mayroong turn signals at the same time check engine warning at ang kanyang high beam and low beam indicator. Mayroon naman pong Yamaha logo rito po sa gitna in silver color. At pagdating naman po sa kanyang ignition dito po sa baba, ito po ay equipped with mechanical key. At mayroon na rin po siyang shutter lock key for safety purposes. Ngayon naman po ay subukan po nating i-on itong ating scooter. Ayan, so very colorful naman po yung ating nakikita rito. So yellow naman po yung color ng kanyang lights. At the same time, dito naman po sa kanyang button, nandirito ang kanyang high beam and low beam, ang kanyang turn signal selector. So silipin natin kasi tinurn on natin siya. Yun. Ang liwanag din itong kanyang turn signals. At the same time, pagbukas po natin itong scooter, no, nakabukas na rin po talaga itong kanyang daytime running light. I know yung sabi ko sa inyo kanina, aim shape po siya. So napakaganda rin pala ng pagkaka-design. Until here, magmula po rito sa dulo. So sa gabi siguradong mas maa-appreciate mo yung kanyang design. Well, balik naman tayo rito. Sa kabila naman po, nandirito naman po itong kanyang electric starter. At nandirito naman po itong kanyang front brake. At ang kanya naman pong rear brake ay nandirito. At mayroon po tayong nakita rito na naka-emboss na part. Well, anyway, ito pong ating Yamaha MIUI ay equipped na rin po pala ng park brake lock. So maaasahan naman po natin yan pagdating po sa mga incline and decline parking situations dahil hindi na po magi-skid ang ating scooter mula po sa pagkakapark. Well, balik naman tayo rito naman sa ibaba. May makikita tayo rito na maliit na side pocket. Ayan o. So pwede naman tayong maglagay rito ng mga coins.
So pwede rin naman. Dito naman po sa kabila, eto medyo spacious. Marami po tayong mailalagay rito like gloves, mobile phones, bottle of water, kasya rin po. At dito sa gitna, nandirito naman po itong kanyang utility hook na pwede po nating pagsabitan ng ating mga pinamalengke. And then pagdating naman po dito sa kanyang footboard, ayan o, anti-slip din pala yung pagkaka-design nito. Susubukan po nating sakyan para makita natin kung maluwag nga ba itong kanyang footboard. Ayan o, saktong-sakto lang mga ka-LM. May space pa rito sa gitna. Pwede po tayong maglagay rito ng mga other important belongings natin na big size. Well, bumaba muna tayo. Dito naman po under the seat, kitang-kita natin, no, agaw pansin din kahit na matte black yung color, no, nagkaroon po siya rito ng carbon finish. At nagkaroon po rito ng tusok na naka-emboss, which is very futuristic din yung kanyang pagkaka-design. At dito naman po sa kanyang side cover, nagkaroon po siya rito ng two-tone color combination, yung kanyang cyan color at yung kanyang matte black color dito. At may makikita naman po tayo rito na Mio i125 in black color at may lining po yan na apple green. May stripe po dito na apple green. So nag-complement naman po yung color dito sa kanyang decal, kaya very attractive din talaga siya tignan. At nandito naman sa gitna ang kanyang pillion step para naman sa ating back rider. Well, aluminum po yung kanyang color, not fadable po yan. At nandito naman po sa ibaba itong kanyang side stand. Well, equipped na rin po ito ng side stand engine cut-off switch. So ang kagandahan po ng ating scooter kapag naka-engage po itong ating side stand, hindi po mag-a-activate or tatakbo ang ating scooter. So iiwasan po natin na madisgrasya dulot po nitong side stand na naka-engage. Nandito naman po itong kanyang center stand. At dito naman po sa kanyang engine, no, very stylish din po yung kanyang pagkaka-design. Ang daming mga naka-emboss na part dito. At the same time, napansin ko mga ka-LM, mayroon po pala itong integrated na kickstarter. So ayan, malaking bagay yan mga ka-LM. Just in case lang po na halimbawa nag-drain yung ating battery. So mayroon po tayong backup, pwede po natin siyang gamitan ng kickstarter. At ang cute din ng pagkaka-design nitong kanyang air filter. Dito naman po sa kanyang side cover, napansin ko agad kasi nga po nagkaroon siya rito ng touch ng carbon. So mayroon siyang touch ng carbon dun sa harap, sa gilid, until here sa dulo. Hanggang po rito sa kanyang lights dito sa may itaas. And then very attractive din pala nitong kanyang grab bar. Ayan o. So glossy white naman po siya, nagkaroon po siya rito ng AIM design. Well, dito sa baba naman, mapunta tayo rito sa kanyang turn signals. Kasi nga ayan o, naka-activate siya, kaya talagang very vibrant yung color. So pahaba naman po itong kanyang design pagdating dito sa kanyang taillight. Well, included na po rito itong kanyang turn signal. Dito naman po sa ibaba, may makikita tayo rito na added reflectors, which is very visible naman yan pagdating ng gabi. At ang ganda rin ng pagkaka-design itong kanyang rear fender. At nandito na rin po itong kanyang built-in na plate holder. Pagdating naman po rito sa kanyang suspension dito sa likuran, ito po ay equipped with single shock absorber. So black naman po yung kanilang ginamit na coil spring. At ang kanya naman pong braking system dito sa likod ay equipped ng drum brake. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 80/90-14. Well, gaya ng sabi ko, saktong-sakto lang po siya pang city riding condition. At pagdating naman po rito sa stock pipe niya, ayan o, very attractive din talaga. Matte black yung color pero consistent yung pagkakaroon na ng touch ng carbon. Ayan no. So ang ganda tuloy niyang pagmasdan, no. Black na black at the same time classic looks. Pero parang nagkaroon tuloy siya ng modern design. And then matte black din naman po itong kanyang pipe. At nandito naman po itong kanyang air cooled cover. Well, pagdating naman po sa cooling system, ang atin pong Yamaha Mio i125 ay equipped po ng air cooled. Well, umaasa lang po siya sa hampas ng hangin para lumamig po yung kanyang makina. Well, dahil nga po itong scooter na ito ay design lang po pang city riding condition. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang upuan. So single color naman po itong kanyang seat cover. And then yung comfortability, ayan, malambot din mga ka-LM. Ngayon naman ay susubukan nating buksan para po makita natin itong kanyang underseat compartment. So lagay lang po natin dito sa seat. Yan, so narinig naman natin, pumitik. So ibig sabihin ay bumukas na po siya. Yun, malawak din itong kanyang underseat compartment. Marami na po tayo ritong mailalagay ng mga important belongings. At nandito na rin po located itong kanyang fuel tank. So sara na po natin. At ang atin pong Yamaha Mio i125 ay meron pong 750mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para makita nyo kung gaano nga ba ito kababa. Ayan. Kitang-kita naman dito sa ating camera mga ka-LM. Lapat na lapat yung ating foot below the ground. Kaya masasabi natin na siguro ito is comfortable para sa mga 5 flat pataas. O di ba? Saktong-sakto para dun sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran.
At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating Yamaha MIUI ay meron pong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 7 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman ito ng maximum torque na 9.6 Nm at 5,500 RPM. At ang bigat po ng motorsiklong ito ay merong 92 kg. At ang presyo po ng ating Yamaha MIUI 125 ay nagkakahalaga po ng 79,500 pesos sa cash price. At included na po doon yung 3 years registration. At para naman po sa mga kababayan natin na balak kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay merong 4,263 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Yamaha MIUI 125, ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Yamaha 3S Shop San Fabian, Pangasinan branch. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyo pong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.